Rotary Club of Metro Calibo nag-renew ng MOU para sa maternal at child health. School security sa pampubliko at pribadong paaralan sa Aklan mas palalakasin. Motorista at angkas, sugatan matapos maaksidente sa Libacaw, Aklan. Mahigit 17.7 milyon pesos na lagang pinaghihinala ang iligal na droga na samsam sa maghiwalay na bypass operations sa Sulu at General Santos. Lalaki, timbog sa balete matapos makuhaan ng umano'y iligal na baril. Western Visayas at Negros Island Region nakatanggap ng PTV mula sa PCSO. 3 suspect sa pagpatay kay ex-Leyte Vice Mayor at kanyang anak sumuko na. DepEd, ibinagbabawal ang paggamit ng gadgets sa mga mag-aaral at school personnel habang may klase. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanin sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw July 2, 2026. Nag-renew ng Memorandum of Understanding ang Rotary Club of Metro Calibo para sa maternal at child health. Muling pinagtibay ng Rotary Club of Metro Calibo at Mommy's Breastfeeding of Aklan ang kanilang pagtutulungan para sa pagsusulong ng kalusugan ng mga ina at bata sa lalawigan matapos lumagda sa renewal of Memorandum of Understanding nitong July 1 sa City Mall, Calibo. Nilagdaan ang kasunduan ng Rotary Club of Metro Calibo President Leo Franklin Magno at Mommy's Breastfeeding of Aklan founder Rachel Ann Guarino bilang pagpapatuloy ng 3 taong ugnayan ng dalawang organisasyon sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa komunidad. Saksi sa ceremonial signing sina Club Directors Past President Ricky Molo, Past President Megs Lan at Rotarian Angel Canoy. Sa nakalipas na 3 taon, nagsagawa ang dalawang grupo ng iba't ibang programa, kabilang ang mga symposium ukol sa mental health, educational seminars, suporta sa End Polio Patak Immunization Campaign at pamamahagi ng mga maternal at child care kits. Ayon kay Magno, higit pa sa isang formal na kasunduan ang pag-renew ng kanilang partnership dahil layunin nitong palawakin ang pangmatagalang serbisyo at suporta para sa kapakanan ng mga ina at mga bata sa Aklan. Bagong formal na paglagda, nagsagawa rin ng planning session ang dalawang organisasyon upang talakayin ang mga nakatakdang aktibidad, community celebrations at iba pang health campaigns para sa masusunod na buwan. Nanatiling nagkakaisa ang Rotary Club of Metro Calibo at Mommy's Breastfeeding of Aklan sa kanilang layuning makalika ng pangmatagalang positibong epekto sa kalusugan at kapakanan ng mga pamilyang Aklanon. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Sangguni ang palalawigan, nais palakasin ang seguridad sa pampubliko at pribadong paaralan sa Aklan. May detail sa balitang yan, si Julian Rosales. Mas palalakasin ang seguridad sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa probinsya ng Aklan. Ito ay matapos maaprubahan ng 20th Sangguniang Panlalawigan ng Aklan, ang SP Resolution No. 727-2026 na agarang humihiling sa Aklan Provincial Police Office, katuwa ang Department of Education School Division of Aklan, mga administrator ng pampubliko at pribadong paaralan at mga lokal na pamahalaan na palakasin ang police visibility at magpatupad ng mga estratehikong seguridad na patrol sa mga paaralan. Layunin ng hakbang na ito na palakasin ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante, guro at mga kawani ng paaralan sa pamamagitan ng pagtiyak na ligtas sa buong lalawigan ng Aklan. Ang nasabing resolution ay sponsor ni Vice Governor Dexter Calizo at co-sponsor ay lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na kung saang layong mapanatili ang kaayusan at protektahan ang kapakanan ng bawat Aklanon. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Sugatan ng motorista at angkas nito matapos maaksidente sa Libacaw, Aklan.
Nasugatan ng isang motorista at ang kanyang angkas matapos maaksidente sa pababang bahagi ng Sitio Gubang, Barangay Guadalupe, Libacao, nitong Miyerkules ng hapon, July 1. Batay sa inisyal na impormasyon, umano'y pumalya ang preno ng motorsiklo dahilan upang mawala ng kontrol ang driver at maaksidente. Ang dalawang sakay ay kapwa-residente ng Barangay Fulgencio ng nasabing bayan. Agad na rumusponde at tumulong ang mga residente sa lugar habang ipinatawag ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Libacao upang mabigyan ng paunang lunas ang mga biktima. Kasunod dito, dinala mga biktima sa Libacao Infirmary Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang iba pang detalye ng aksidente. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Sa balitang probinsya, malaking dagok sa iligal na kalakalan ng droga ang naitala ng mga otoridad matapos ang magkahiwalay na bypass operation sa Sulu at General Santos City, kung saan mahigit 17.7 million pesos na halaga ng hinihinala ang shabu at cocaine ang nasamsam. May detail sa balitang yan, si Andy Narce. Mahigit 17.7 milyong halaga ng pinaghihinalaang illegal na droga ang nasamsam ng mga otoridad sa magkahiwalay na buy-bust operations sa Hulu-Sulu at General Santos City bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga. Sa Hulu-Sulu, isang 28 anyos na lalaki ang naaresto matapos makumpiskahan ng tinatayang 200 grams ng hinihinalang shabu at 3 kilo ng hinihinalang cocaine na may kabuuang tinatayang halaga na 17.25 milyon. Na-recover din ng mga operatiba ang 13,000 na hinihinalang kita sa bentahan ng droga, 70,000 na budol money at iba pang ebidensya na gagamitin sa pagsasampa ng kaso. Samantala, sa Barangay Bula, General Santos City, dalawa namang hinihinalang drug personalities ang nadakip matapos makumpiska sa kanila ang humigit kumulang 75 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 510,000 pesos. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isa sa ilalim naman sa laboratory examination ang mga nakumpiskang droga upang matukoy ang eksaktong komposisyon at timbang nito bago iharap bilang ebidensya sa korte. Iginiit ng pulisya na magpapatuloy ang kanilang pinaigting na operasyon laban sa illegal na droga at hinikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang kahinahinalang aktibidad sa kanilang komunidad. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narce, Kalibo Cable News. Natugaw mataro internet? Oh no! May deadline pa ako hinagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Timbog ang isang lalaki sa Balete matapos makuhaan ng umano'y iligal na baril. Tiklo ang isang lalaki matapos makuhaan ng umano'y hindi lisensyadong baril sa isinagawang pagsisilbi ng search warrant sa Sitio Kabkaban, Barangay Calezo, Balete nitong Miyerkules ng gabi, July 1. Ayon sa Balete Municipal Police Station, na-recover sa loob ng bahay ng suspect ang isang kalibre 38 na revolver na may 4 na bala. Natagpuan umanong baril na nakatago sa kisame ng bahay. Itinanggi ng suspect na pagmamay-ari niya ang baril at mga bala. Iginiit din niyang wala umanong siyang kaaway sa kanilang lugar. Posibleng maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Western Visayas at Negros Island Region nakatanggap ng PTV mula sa PCSO. Madida sa balitang yan, si Jenny Rosales. Nakatanggap ng 9 na patient transport vehicle ang Western Visayas at Negros Island Region mula sa Philippine Charity Sweepstake Office. Sa nasabing bilang, nabigyan ng tig-2 sasakyan ang lalawigan ng Iloilo, Antique, Capiz at Guimaras, habang isa naman sa Negros Occidental, dagdag sa naunang unit na natanggap nito noong nakaraang taon.
Maliban dito, nagbigay din ng lotto share sa mga lokal na pamahalaan ng PCSO kung saan sa lalawigan ng Antique ay may 271,933 and 24 centavos, sa Capiz 182,851 and 95 centavos, sa Iloilo 656,693 and 28 centavos, sa Iloilo City 1,287,475 and 54 centavos at 48,230 and 75 centavos para sa Guimaras. Ang mga lotto shares ay mula sa koleksyon ng PCSO mula sa Hulyo hanggang Disyembre noong nakaraang taon na ipinapamahagi alinsunod sa Executive Order No. 357A na nagbibigay sa mga lokal na pamahalaan ng bahagi mula sa kita ng PCSO Lotto upang matiyak na ang nalilikom na pondo mula sa gaming operation ay direktang napapakinabangan ng mga komunidad sa pamamagitan ng programang pangkaunlaran at serbisyong pampubliko. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Sumuko na sa mga otoridad ang 3 suspect sa pagdukot at pagpatay sa dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak. Patuloy namang inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen. May detalye sa balitang yan, si Liza Rosales. The 3 suspects in the double murder incident, we successfully persuade them to surrender. Sumuko ang 3 suspect sa pagdukot at pagpatay kina dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak noong Martes matapos makipag-ugnayan ng kanilang mga pamilya sa otoridad ayon sa Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng AKG para sa documentation at extrajudicial confession sa harap ng kanilang mga abogado bago ilipat sa Police Regional Office 8. Natagpuan ng mga bangkay ng mag-ama sa isang bangin sa Silago, Southern Leyte noong June 30, ilang araw matapos silang maiulat na nawawala. Ayon sa pulisya, dinukot umano sila mula sa kanilang warehouse noong June 27 bago dinala sa Southern Leyte. Natuntod ng mga investigador ang mga suspect sa pamamagitan ng GPS records ng nirentahang sasakyan na ginamit umano sa krimen at tumugma sa mga testimonya ng mga saksi. Sa paunang investigasyon, inamin umano ng mga suspect na pinagplanuhan at isinagawa nila ang krimen. Ayon pa sa isa sa kanila, pinalo umano nila ang mga biktima gamit ang hinihinalang dumbbell bago pa ulit-ulit na pinagsasaksak. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang motibo, ngunit lumabas na ang umano'y leader ng grupo ay dating business partner ng biktima sa oil trading, habang isa pang suspect ang may utang umanong nasa 550,000 pesos sa dating vice alkalde. Patuloy ang investigasyon ng PNP upang matukoy ang buong motibo at kung may iba pang sangkot sa krimen. Liza Rosales, Kalibo Cable News. DepEd, ipinagbabawal ang paggamit ng gadgets sa mga mag-aaral at school personnel sa oras ng klase. May detalye sa balitang yan, si Jenny Rosales. Ipinagbabawal ng Department of Education ang lahat ng mag-aaral at school personnel na gumamit ng gadgets habang may klase o sa panahon ng instructional hours. Alinsunod sa Department of Education Order No. 006 Series of 2026 o ang Guidelines o Ensuring Safe and Motivating Learning Environment na pinapayagan lamang ang paggamit ng mga gadgets kumpara sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Samantala, hinihikayat ng ahensya ang mga paaralan na palakasin ang information and advocacy campaigns upang matiyak ang tamang pagsunod sa pulisiya at maisulong ang ligtas at responsableng paggamit ng internet at gadgets. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay na panahon sa probinsya ng Aklan. Sa buong Western Visayas, may ulat si Maria Edith Leonard Silvestre mula sa Iloilo Dupla Radio Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan, muna ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Thursday, July 2, 2026. So, ang bagyo nga ginamonitor naton nga si Bagyong Henry ay nakagwa na sa ating Philippine Area of Responsibility alas 8 sang gabi kagahapon. Kag as of 8 am kaginang aga ay orihin ni sa platan nga may kalayoon 760 km west of Bacnotan, La Union. May maximum sustained winds nga 55 km per hour near the center kag gastanas nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 30 km per hour. Samtang southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa may western sections of southern Luzon, Visayas, kag Mindanao.
Diri naman sa Western Visayas, labi na gid ang province of Antique maga-eksperyensya sa magulugal umon tumugal umon ng kalangatan nga may mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan pangalat kag panagoob tugas ang southwest monsoon. Kag localized thunderstorms naman para sa nabilin nga bahin sa Western Visayas. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest to south nga magadala sa makanay tubtob makasarangan ng pagbalud sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:16 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:32 buwas sang aga. Kag muna ang aton latest weather update para sa madugang nga impormasyon ay bisitahan lang ang aton official website at www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Pati na ang aton mga official social media accounts. Halin diri sa may Iloilo Daplo Radio Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si Maria Edith Lenore Silvestre, madamagid nga, salamat. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito si Ari Ciprianes at ito ang Kalibo Cable News.